tatak, marka, o numero ng demonyo na 666. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang mangyayari pag natatakan ka nito? Ito ang dahilan kung bakit magpapatatak ang maraming tao sa Mark of the Beast. Kailangan mong mapanood ito at malaman para hindi ka madaya. Ang numerong 6 na tatlong magkakasama ay numero ng demonyo o tatak ng Antikristo. Ito rin ay tatak ng halimaw na sinasabi ng Biblia. Ito rin ang alam ng karamihan at sinasabi ng mga tao na ang 666 ay numero ng diablo o ng demonyo. Kung mapapansin nyo sa Biblia, mayroong mga specific na number na binabanggit. Ang number ng Panginoon ay number 7. Madalas natin marinig ito. Ganon din ang number 12. Kasi ang ibig sabihin ng number 7 is completion, perfection, tulad na lang ng the 7 last words of Jesus Christ at ng 7 trumpets. At marami pa pong iba. Pagdating naman sa number 12, ito po ay governance, 12 tribes, 12 disciples, at marami pa rin pong iba. At totoo na ang 666 ay numero ng demonyo, kasi ito yung nakalagay sa Bible. Ang sabi ng Revelation chapter 13 verse 18, kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw, dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang 666 po ay kahulugan, numero ng halimaw at simbolo ng pangalan ng demonyo. Yan po yung sinabi ng Biblia. At ang tatak ng halimaw na 666 ay nakita na daw po noong unang panahon. Ito ay spekulasyon na ang Nero Emperor, siya po ay merong katugma ng numero ng 666. Ganon din mga kapatid, ang mga pope at nakatugma ang numero at ang tatak ng demonyo sa kanilang pangalan. Ganon din mga kapatid sa mga ginagawa nila at sa mga emblem na suot po nila. Kaya po marami nagsasabi na ang mga taong ito nung sa henerasyon nila, sila po'y Antikristo sapagkat tumutugma yung 666 sa mga pangalan nila at sa mga emblem po nila. Ganon din si Adolf Hitler. Alam natin kung gaano kasama ang taong ito at ano ang naitala niya sa kasaysayan ng mundo. At sinasabi nila na nasa kanya rin ang tatak ng halimaw, yung 666, sapagkat alam natin na sa panahon ng pag-rule ng Antikristo, sabi ng propesiya sa Biblia, dadanak ang dugo. Grabe po ang mangyayari. Maraming mamamatay at sa panahon ni Hitler, ito po yung nakita nila. Tinitingnan nila na yung 666 ay nakatugma sa ginagawa ni Hitler dahil katulad ng sa Antikristo. Ganon din sa bansang Amerika. Ang presidente dati na si President Barack Obama ay tinitingnan na siya ay merong tatak ng 666. Nakatugma ito sa pagiging presidente. Alam natin na ang USA o ang Amerika ay isa sa napakamakapangyarihang bansa sa mundo. At nagro-rule po ito hanggang sa oras na ito. Tinitingnan ng mga nag-aaral sa Biblia patungkol po sa Antikristo at sa Mark the Beast na 666 na si Barack Obama ay isa sa may tatak na 666. Dahil sa kapangyarihan nitong mamahala sa buong mundo at ito rin nakikita na mangyayari po sa Antikristo. Yun po ay spekulasyon lang ng tao na ang tatak ng 666 o tatak ng diablo ay nandun sa mga tao na yon at sa panahon na yon. Pero ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang numero ng Antikristo o ng halimaw ay magaganap po at magpapakilala sa panahon ng paghahari mismo ng Antikristo. Makikita ng hayagan ang pagtatatak ng 666 at ang tatak na 666 sa panahon ng pagpapakilala at paghahari ng demonyo o ng Antikristo, halimaw na tinatawag at ng huwad na propeta. Katulad ng nare-release kong video, after rapture po, meron pong 7 years of tribulation na tinatawag. Yung 7 years po, nahahati po sa dalawa. Yung unang 3.5 years, diyan po magpapakita yung puting kabayo na sinasabi sa Revelation. Ang ibig sabihin po, magpapakilala ang Antikristo bilang false peace. O magpapakilala siya at magpapakita siya na mabuti siya. Marami siyang matadaya, magpapakita siya ng mga himala at kababalaghan, kaya marami pong sasamba sa kanya at maraming mananampalataya sa kanya. Yan po yung unang part ng 7 years of tribulation. Pagkatapos po niyan, ihahayag na Antikristo ang kanyang sarili bilang isang suwail at lalapastangan sa pangalan ng Diyos. Diyan po yung tatakang magaganap. Maraming mamamatay, literal po na makikita ito sa noo at sa kamay. Revelation chapter 13 verse 15.
hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin man o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. Magiging sapilitan at maraming magpapatatak po ng numero ng 666. Sa lahat po ng maiiwan na hindi nanampalataya sa Panginoon, sa lahat ng tumalikod sa kanilang pananampalataya sa Diyos at itinakwil si Kristo bilang Diyos at Panginoon nila, makakasama nila ang Antikristo. At sa paghahari ng Antikristo, sa tatakang magaganap, marami po ang mapipilitang magpatatak. Sinasabi ng karamihan kung paano itatatak ang numerong 666 sa pamamagitan ng microchip or yung implantation. Ganon din yung barcode. At marami rin nagsasabi na sa pamamagitan ng vaccine, tulad na lang nangyaring pandemya at maraming natakot po na mananampalataya kaya maraming hindi nagpa-vaccine. Ganito tinitingnan ng mga tao at ng mga Bible scholar kung ano ang mangyayaring tatakan po. Ganon kahalaga yung tatak ng demonyo sa mga maiiwan. Bakit po? Kasi magkakaroon ng cashless society. Hindi mo kailangan ng pera para makabili at makapagbenta ng mga bagay. Kasi ang kailangan mo nang gamitin para makabili at makabenta ay ang tatak ng halimaw, yung 666. Kailangan meron ka nito sa noo o meron ka sa kamay. At hindi na kailangan ng pera para bumili. Tatak ng halimaw ang kailangang makita sa iyo. Sa panahon natin, marami nagsasabi na nandito na tayo sa cashless society. Gumagamit ng barcode, GCash, through online. Pero hindi po mga kapatid, dahil magiging hayagan ng tatakan at wala na talagang perang gagamitin po para makabili at makapagbenta ng item. Para mabuhay ka, kailangan mo ng tatak ng demonyo. Yun po ang mangyayari sa propesiya sa tatak ng halimaw. Matinding tagutom po ang mangyayari kasi maraming magpapatatak pero marami rin at meron ding hindi magpapatatak. Yung mga naiwan na mananampalataya na hindi nakapagsisi pero during the rule of Antichrist, sila po ay maninindigan at hindi sila magpapatatak. At ang ibig sabihin nun, kung wala silang tatak na 666, hindi po sila makakabili o makakapasok sa pamilihan. Magiging mahirap ang buhay. Revelation 13:17. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Sa panahon din ng tatakan, dadanak ang dugo. Gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, may maiiwan na mga mananampalataya at mananindigan sila para sa Diyos. Oo, naiwan sila sa rapture pero hindi sila magpapatatak. Pero ang gagawin ng Antikristo, papatayin nila ang mga hindi magpapatatak. Kaya po dadanak ang dugo sa tatakan sa panahon po ng marka ng halimaw. Revelation chapter 13 verse 15, hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahen ng unang halimaw, kaya nakapagsalita ang imahen at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at kasama ng mga nagpatatak ng 666 sa noo at sa kanilang kamay. Wala na pong burahan at wala nang balikan po. Kapag meron kang tatak nito, kasama kang ibubulid sa impyerno ng Antikristo at ng halimaw. Revelation chapter 19 verse 20. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy, nagliliyab na asupre. Maraming sasamba sa Antikristo, sa huwad na propeta o sa halimaw na tinatawag, sapagkat marami silang nadaya sa mga ginawa nilang himala. Kaya rin nakapagpatatak ang mga tao ng numero ng halimaw o yung 666. At kapag natatakan na ang tao nito, makakasama sa impyerno at mapapahamak ang kaluluwa ng mga taong merong tatak na 666. Sa panahon po natin, makakakita na tayo ng mga glimpse patungkol po sa numero ng 666. Makikita po natin to sa mga satanista, mga nagko-cover po at ginagamit ang emblem na ito o yung numero ng 666. Ganon din sa mga brand na makikita po natin. Nagiging hayagan na po unti-unti ang mga numerong ito. At yan po ay tanda
na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po ay propesiya na galing po sa Biblia. Kapag ang propesiya na galing sa Biblia, asahan natin at tandaan natin na ito po ay magaganap. At kailangan po nating malaman na may ganito pong mangyayari. Ilan lang po ito mga kapatid sa mga propesiya sa marka ng halimaw, sa Antikristo, sa Huwad na Propeta, at sa mga bagay na mangyayari po pagkatapos ng rapture. Ito po itatandaan natin mga kapatid bago po dumating ang matinding tribulation at paghihirap darating ang Panginoong Hesus. Ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung sa panahon po natin hinahanda na ang tatakan sa pag-rule at paghahari ng Antikristo, ibig sabihin po malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Alam naman natin sa panahon natin na hindi na bago ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw, ito yung numero ni Satanas na gagamitin niya sa tribulation, sa pagtatatak, sa mark of the beast. Sa mga hindi nakakalam po ng mark of the beast, ang mark of the beast ay may tatlong numero. Ito yung tinatawag na 666. Ang mark of the beast, nakalagay ito sa Revelation. Dito mismo ay pinaliwanag ni John kung ano ang ibig sabihin ng mark of the beast at kung ano ang numero ng 666. Revelation chapter 13 verse 18. Kailangan dito ang talino upang maunawaan ang kahulugan ng numero ng unang halimaw. Dahil simbolo ito ng pangalan ng tao at ang numero ay 666. Ang tatakang ito ay magaganap sa Great Tribulation, yung 7 years. Naglabas po ako ng vlog patungkol po sa 7 years na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit, ang mga salot sa panahon ng paghahari ng Antikristo. At sino ang mangunguna sa tatakan? Ang Antikristo po. Revelation chapter 13 verse 1. Pagkatapos may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat, 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay sumisimbolo sa Antikristo. Hindi siya halimaw na magpapakita kasi marami siyang madadaya. Hindi siya magpapakita ng pangit, ng nakakatakot, kundi yung makakapandaya sa tao. Ang korona ay sumisimbolo sa paghahari sa buong mundo. Sa rulership ng Antikristo sa Great Tribulation, siya ay mangunguna sa paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Siya talaga yung magiging isang Antikristo na lilitaw sa huling panahon doon sa Great Tribulation. Pamamahalaan niya ang buong mundo at dito niya dadayain ng maraming tao. Base sa Bible kapatid, yung Antikristo na ito nadadaya sa maraming tao. Bakit marami ang magpapatatak sa mark of the beast? Dahil hindi siya magpapakita nga ng halimaw siya. Simbolismo lamang yon. Magpapakita siya na kung paano niya maaakay ang tao. Naglabas po ako ng video at pag-aaral patungkol doon sa teorya kung ano ang karakteristik ng Antikristo. Panoorin po natin. Paano mo makukuha ang atensyon ng mga tao dahil sa karisma, dahil sa pagiging tanyag, dahil sa mga impluensya. Kaya pwede nating isipin na Antikristo na mangunguna sa tribulation ay political leader. Pwede rin siya na napakayaman o billionaire. Ganon din yung mga religious leader. Ikaw kapatid, ano sa tingin mo? Let me know in the comment section kung anong uri ng tao at kung ano ang kalalagayan ng Antikristo pag siya ay nagpakilala sa tribulation. Let me know in the comment section. Dahil isa sa batas ang markahan dahil magiging mandatory ito. Revelation chapter 13 verse 16 hanggang 17. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaaring bumili o magbenta. Kung mapapansin natin, tayo nasa huling panahon na at ang panahon natin na ito ay nagiging shadow sa darating na Great Tribulation. Kasi papunta tayo dun sa cashless society. Minsan di natin ginagamit ang cash. Gumagamit tayo ng mga mobile phones, ng mga online selling. Gumagamit tayo ng barcode. Marami pong teorya kung ano ang gagawin sa mark of the beast. Sa aking palagay at sa aking pag-aaral, hindi lang isang araw ang tatakan. Ito ay mahabang proseso dahil matinding kapighatan ito nasa Great Tribulation. Tingnan nyo po yung nararanasan natin ngayon. Dahil pahirap ng pahirap, pataas ng pataas ang presyo. Kakayod ng kakayod ang tao, marami po ang hindi nakaka-afford ng mga bilihin. Is it true na shadow ang ating panahon sa darating na Great Tribulation? In denial lang po ang maraming tao, galit sa ganitong topic. Pero dapat hindi natin isawalang bahala ito. Dahil ito mismo ay nakasaad sa Biblia na magiging mahirap ang pagbili at pagbenta sa Great Tribulation. Kasi kung wala kang tatak ng mark of the beast, hindi ka makakakilos ng maayos. Kaya maraming madadaya at marami ang makukumbis sa tatakan. Doon natin mapapatunayan
na umiiral na talaga ang Antikristo sa panahon natin at nung una pa lang. Dito natin makikita na siya ay magpapakita